Kumusta? Meron kaming tanong para sa'yo, galing mismo dun sa mga material na pinadala mo. Paano kaya kung ang pinakamalaking hadlang pala sa paglaganap ng magandang balita ngayon ay hindi yung mga kumokontra? Okay. Ano pala? Kundi yung pananahimik mismo ng simbahan. Medyo mabigat isipin, di ba? Oo nga, mabigat yan. At kasunod nun, eto pa. Paano kung yung totoong problema, hindi pala yung persecution o pag-uusik, kundi yung pagiging passive natin? Yung mga mananampalataya, nandyan nga, pero parang, oo, tahimik lang. Konektado sa isa't isa, pero hindi talaga nakikipag-ugnayan sa labas. Nakikita yung gawa, pero hindi naririnig yung mensahe. Parang hanggang tingin lang. Oo, parang ganon. Ito yung mga ideyang gusto nating himayin ngayon. Sige. Mula sa mga binigay mong readings, pag-uusapan natin ng mas malalim itong connection ng tinatawag na presensya. Yung pamumuhay. O yung mabuting pamumuhay, pagiging asin at ilaw, tsaka yung proklamasyon. Yung pagsasalita mismo. Exactly. Yung pagsasalita, pagpapahayag ng ebanghelyo. Ang goal natin dito para sa'yo ay hindi lang i-recap yung nabasa mo. Gusto nating maintindihan talaga, base dito sa sources, bakit daw hindi sapat yung presensya lang? Yun yung key question. Oo. At saka, paano ba talaga ito mapagsasama sa totoong buhay? Yung sa pang-araw-araw mo. Okay, practical application. Sige. Okay, sige. Umpisa natin. Kasi karaniwan, ang nasa isip natin, okay na yung maging mabuting tao lang, di ba? Yun ang common na thinking. Oo. Yung parang, basta ako, mamumuhay ng tama, magmahal, maglingkod, mapapansin din yan. Tapos sila na yung lalapit. Oo, sila na yung magtatanong. Aminin natin, marami sa atin ganun yung mindset. Mukha namang tama eh. Tama naman sa isang banda, pero eto na nga yung sinasabi sa mga source material natin. May kulang daw. May kulang. Oo, bagamat super importante yung mabuting buhay, yung presensya, parang paghahanda lang daw yan ng lupa. Paghahanda ng lupa. Oo, nagbubungkal ka, naglilinis, nagpapataba, ganda. Pero yung proklamasyon, yung pagsasalita mo ng katotohanan, yung share mo about kay Kristo. Anong katabas nun? Yun daw yung pagtatanim ng bini. Kahit gaano kaganda o kataba yung lupa mo, kung wala kang tinanim na bini, meron ka bang aanihin? Wala. Siyempre wala. Wala. Yun yung punto. Mahalaga yung lupa, pero kailangan ng bini. Gets ko yung analogy. Parang yung magsasaka na binanggit doon. Oo, yun. Gamitin natin yun. Sige. Isipin mo, sobrang sipag nung magsasaka. Araw-araw, andun siya sa bukid, nagbubungkal, nagdidilig, nililinis niya lahat. Ang ganda ng lupa niya. Model farmer, kumbaga. Oo, model farmer. Pero for some reason, hindi siya naghasik ng buto, kahit isa. Okay. Ang nyari nung anihan. Yun na nga, pagdating ng anihan, anong makikita? Magandang lupa lang, walang bunga. Ganon daw yung picture ng Christian o community na puro presensya lang. Puro gawa. Puro gawa, mabait, matulungin, pero walang proklamasyon. Walang intentional sharing ng word. Maganda yung lupa, pero walang aanihing pananampalataya sa iba. Okay, malinaw yon. At para suportahan pa yan, may mga binanggit ding verses, di ba? Meron. Mga biblical basis kumbaga. Oo. Unang-una, yung sa Roma 10, anong sabi doon? Roma 10:14 hanggang 17. Klaro dun paano raw mananampalataya kung hindi narinig? Paano makakarinig kung walang mga ngaral? So, kailangan talagang marinig yung salita. Oo, explicit na sinabi ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ni Kristo. Hindi lang pagmamasid, kailangan marinig. Okay. Tapos meron pa, yung sa 1 Corinto 16. Yung kay Pablo, 1 Corinto 3:6. Sabi niya, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpalago. Yun! Kita mo, may nagtanim, proklamasyon, may nagdilig, presensya. Kailangan pareho. Hindi pwedeng dilig lang ng dilig, walang tanim. Gets. At yung tangatlo, yung pinakahutos talaga, yung Great Commission sa Mateo 28. Oo, Mateo 28:19-20. Hindi lang sinabing humayo kayo at makisama. Ano yung exact words? Humayo kayo, gawin ninyong mga alagad. Na itinuturo sa kanila. May teaching component talaga, hindi lang modeling. Malinaw nga.
So ano yung parang matapang na conclusion ng text dito? Ito yung medyo challenging pakinggan, yung pananahimik daw natin. Hindi lang siya simpleng pagkukulang. Sinasabi rito na fundamental failure yon sa mission. Wow, failure talaga. Parang ganun yung dating. Kasi isipin mo, pag nanahimik tayo, yung pinaka-importanting balita, yung ebanghelyo, Nananatiling tago. oo, nananatiling tago dun sa mga dapat makarinig. At kung tago, para sa kanila parang wala rin. Sayang yung opportunity for them to hear and believe. Kaya, ulitin natin, mahalaga ang presensya, pero kailangan ng proklamasyon para magbunga. Okay. Ngayon, baka may mag-react sa'yo or iniisip mo ngayon, kung ganun pala kahalaga yung proklamasyon, parang baliwala na yung presensya, okay lang magsalita kahit palpak yung buhay. Nako, hindi. Malaking hindi raw. Yan yung kabilang side na diniin din sa material. Super importante pa rin ang presensya. Bakit daw? Kasi yun yung nagbibigay ng, ano bang term ton? Credibility. Credibility. Oo Hindi. naman. Kasi kung wala kang patunay sa buhay mo, yung mga salita mo, gaano man kaganda, parang walang laman, parang lata na maingay. Baka mas masahol pa, baka hypocritical pa yung dating. Exactly. Kaya may konsepto doon na seamless reality. Seamless reality. Ano yun? Kumbaga, dapat walang putol, walang hiwalay. Kung ano yung sinasabi mo, yun din yung ginagawa mo. Dapat match. Okay, makes sense. At ano yung mga panganib kapag hindi sila seamless, kapag napaghiwalay? Okay, tinignan din yan. Una, kung puro presensya ka lang, mabait ka, matulungin, honest, pero never kang nag-share about Christ. Ano mangyayari? Hahangaan ka. Sasabihin, wow, ang bait ni ano. Pwede kang maging model citizen. Pero hanggang dun lang, hindi nila malalaman kung bakit ka ganon, kung sino yung source nun. Parang magandang signpost na walang nakasulat? Oo, parang ganon. Hindi mo sila matuturo papunta kay Kristo. Sayang. Okay. Yung kabaliktaran, puro salita, pero yung buhay, sablay. Ay, eto yung mas delikado, sabi nila. Nagsasalita ka ng love, pero ang sama mo sa kapwa mo. Nangangaral ka ng honesty, pero nandadaya ka. Nako, ano effect nun? Nagiging empty yung words mo. Worse, nagiging turn off ka. Baka ma-associate pa nila yung bad character mo sa message na dinadala mo. So, imbes na ma-attract sila, lalo silang lalayo. Inisasara mo yung pinto. Grabe. Ang laking responsibility pala. Oo, kaya dapat seamless. At sino daw yung ultimate example ng seamlessness na to? Sino pa ba? Di si Jesus mismo. Oo naman. Paano daw siya naging seamless? Hindi lang siya nag-preach about the kingdom, buhay niya mismo. Yun yung kingdom in action. Yung pakikisama niya sa mga makasalanan, pagpapagaling, pagtatanggol sa mahihina, yung turo niya sa justice, and ultimately yung sacrifice niya. Yung buhay niya yung nag-validate ng words niya. Yun na! Perfect match! Life and lips, iisa. Okay, bukod kay Jesus, may iba pa bang examples na binigay mula sa history? Meron. Yung Israel daw, tinawag silang ilaw sa mga bansa. Yung presensya nila dapat maging testimony. Pero hindi lang presence. Hindi lang. Kailangan din nilang i-proclaim yung gawa ng Diyos. Tapos, yung early church sa Acts, grabe yung community life nila, di ba? Oo, yung sa Acts 2. Nakaka-attract daw. Sobra! Yung unity nila, sharing, prayer, care for the needy, yun yung presensya nila. Pero kasabay nun, Walang takot na nag-proclaim about Jesus. oo, yung resurrection, yung message, kaya ang bilis kumalat ng ebanghelyo. Kasi yung nakikita nilang buhay, tugma dun sa naririnig nilang mensahe. Seamless talaga. Alam mo, dito ako na-intriga eh. Yung idea na yung proklamasyon, hindi dapat parang obligasyon lang. Yung concept ng overflow? Oo, yun. Kasi madalas, ang bigat ng dating sa atin yan, diba? Parang, naku, kailangan kong mag-share. Tapos parang pilit. O kaya, kailangan ko ng technique. Arang sales stock. Oo, pero sabi dito, hindi daw dapat ganun. Dapat, natural na pag-apaw lang siya mula sa puso mo na puno ni Kristo. Kumbaga hindi mo na mapipigilan. Parang sina Pedro at Juan, nung pinagbawalan sila, anong sabi nila?
Hindi naming maaaring hindi ipahayag ang aming makita at narinig. Acts 4:20. Hindi dahil may kota sila. Kundi dahil yun yung experience nila, umaapaw. Oo, galing sa puso, galing sa experience. Ito sa malalim at personal na relationship kay Kristo. Okay. Paano yun nagmamanifest? Una, sabi nila, bunga daw ito ng pasasalamat. Grateful ka sa love and forgiveness na natanggap mo, kaya gusto mong i-share. Parang 1 John 4:19. Nagmamahal tayo at nagsha-share kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Makes sense. Ano pa? Pangalawa, bunga ng personal encounter. Gaya nung babae sa may balon, yung Samaritana. Oo. Anong ganawa niya? Nung na-meet niya si Jesus at matransform siya, hindi siya nag-seminar muna. Tumakbo siya pabalik sa town niya. Sabi, halita tayo, may lalaking nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya yung Kristo? Yung excitement niya, hindi niya napigilan. Oo, yun yung overflow. At pangatlo, ito yung pinaka-importante siguro. Bunga to ng power ng Holy Spirit. Acts 1:8. Yun. Tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo'y magiging mga saksi ko, hindi sariling lakas. Kaya nga raw yung mga leaders noon, nagtaka sila kina Pedro at Juan, hindi dahil ang galing nilang magsalita. Kundi dahil nakita nilang nakasama sila ni Jesus. Tama, may something sa kanila na galing sa Espiritu. Kaya yung overflow na to, authentic siya, hindi pilit at empowered ng Spirit. Hindi performance, kundi manifestation lang. Okay, ganda nun. So, paano to magiging practical? Yung hindi tayo nagiging weirdo or pushy. May mga steps ba or suggestions dun sa materials? Meron. Maganda yung term na ginamit nila, cultivating unavoidable conversations. Unavoidable. Paano yun? Parang hindi mo na kailangan i-force, kundi natural na lang siyang lumalabas. At nagsisimula raw ito sa pamumuhay na nagiging tanong. Living as a question. Parang 1 Peter 3:15? Oo, yun nga. Laging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ang premise, kung yung buhay mo may kakaibang peace, joy, or resilience dahil sa faith mo. Mapapansin yun. Magiging curious sila. Exactly. Yung presensya mo pa lang, nagtatanim na ng question mark sa isip nila. Bakit ganun siya? Yun yung opening mo. Okay, so nagka-opening na. May nagtanong or nagpakita ng interest. Ano kasunod? Dito papasok yung banal na pag-uusap or holy curiosity. Holy curiosity. Pakaisiping chismis yan. Hindi raw. May emphasis na spirit-led to. Ang goal mo is to understand yung puso ng kausap mo, yung kwento niya, yung struggles niya. Hindi para manghimasok, kundi para makiramay. Tulad ni Jesus na nagtatanong. Oo, gaya nung tanong niya kay Bartimeus, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Yung mga tanong na galing sa genuine care, nagbubukas daw ng pinto sa puso. Pero may paalala dito, di ba? Meron, kailangan ng discernment, sensitivity. Hindi lahat ng tanong appropriate. Kailan magtatanong, ano itatanong, at paano makikinig ng may empathy. Hindi raw ito interrogation. Mahirap to pero mahalaga. Okay, ano pa? Ito pa, yung paghabi ng pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay. Integrating faith. Paano to? Kailangan ba laging Bible study agad? Hindi raw. Pwedeng simple lang. Nasa usapan kayo about stress sa work? Pwede mong sabihin, alam mo, pinag-pray ko nga yan kanina. Okay. Or kapag nangihingi ng advice. Pwede mong i-relate sa something na nabasa mo sa Bible o magkwento ka lang ng simpleng experience mo na tulungan ka ni Lord sa maliit na bagay. Ang point, gawin mong normal part ng conversation yung faith mo. Hindi yung parang, okay, time for my religious segment. Oo nga. Para hindi awkward. Para hindi awkward, natural lang. Tapos, ito pa yung isang concept, yung timing daw. Oo. Yung pagkilala sa tamang panahon ng Diyos or discerning the Kairos moment. Kairos. Ano ulit yun? Yung special time ni God, yung opportune moment. Kasi may Chronos, yung ordinary time. Yes. Pero may Kairos, yung perfect timing. So, hindi lahat ng oras go lang ng go sa pag-share.
Hindi. Kailangan ng sensitivity. Kailan ba bukas yung puso ng tao? Madalas daw sa panahon ng crisis, loss, paghanap. So hindi pamimilit. Hindi. Pagiging alerto at handang tumugon kapag si Spirit na yung kumilos at nagbukas ng pinto. Cooperation with God's timing. Okay. At pag dumating na yung Kairos moment na yon, may opening na. Ano yung next step? Yung pagkonekta gamit ang personal na patotoo. Pivot of personal testimony? Oo, ikonik mo yung kwento o tanong ng kausap mo sa sarili mong experience ng grace ni God. Hindi para mag-brag, kundi para maing tulay. Parang sinasabi mo, naintindihan kita, nangyari din sa akin yan or something similar. At ito yung ginawa ni God. Yon, yung personal story mo, nagiging window para makita nila yung bigger story ni God. Ganda. At pag okay na lahat, prepared na, ano yung huling hakbang? Yung pag-aalok ng katotohanan or invitation to truth. Invitation, hindi imposition. Tama. Gentle and respectful invitation. Pwedeng, gusto mo bang pag-usapan pa natin to? O gusto mong samahan kita mag-aral pa tungkol dito? O pwede kitang isama sa church small group namin kung gusto mo. Walang pressure. Oo, walang pressure. Nasa tao pa rin yung desisyon. Ang role natin is to offer the key lovingly. Okay, ang linaw nung flow. Mayon, palawakin natin ng konti. Ano yung effect nito kapag marami nang gumagawa? Yung ripple effect na sinasabi. Oo. Hindi lang daw individual transformation ang nangyayari. Lumalawak yung impact. Saan aabot? Una, sa community. Yung example ulit ng Acts 2 Church. Yung ganda ng community life nila, naging attractive sa labas. Nadadagdagan sila araw-araw. So, yung collective presence and proclamation malakas ang hatak. Oo. Tapos, sa workplace. Imagine kung maraming Christians na may integrity, may hope sa gitna ng stress sa opisina. Nagiging asin at ilaw sila doon. Totoo. Sa pamamayan din. Oo, through service sa needy, advocating for justice, caring for the marginalized. At sabi pa nga, pwede ring maka-impluwensya sa kultura in the long run. Tulad nung sa Roman Empire. Yun daw yung example, yung kakaibang Christian ethics sa life, marriage, charity, unti-unti daw nagpapabago ng standards ng society noon despite persecution. Grabe. At saan daw patungo lahat ng to? Yung ultimate vision. Patungo daw dun sa picture sa Revelation 7, yung great multitude from every nation, tribe, people, and language standing before the throne, worshiping God. Wow. So yung maliit na conversation mo ngayon, Pwedeng maging part ng malaking picture na yon in the future. nakaka-inspire isipin, di ba? Oo nga. So, para sa iyo na nakikinig, ano ang bottom line nito? Kung ilalagom natin, yung puso ng message dito ay Yung pag-move mula sa pagiging tahimik lang na presensya kahit gaano pa yang kabuti. tungo sa isang proklamasyon na spirit-led, umaapaw sa puso at natural na parte ng buhay mo. Hindi siya technique, kundi bunga ng connection mo kay Kristo. At yung isang key takeaway siguro para sa iyo ay Yung proklamasyon, hindi siya optional extra para lang sa iba. Mahalaga siyang part ng mission para lumaganap talaga yung ebanghelyo at magbago ang buhay ng mga tao. Kinukumpleto nito yung testimony ng presensya mo. kung presensya ang nagpapakita ng direksyon, proklamasyon ang nagsasabing si Kristo ang daan. Yun nga, malinaw. Kaya iiwan namin sa iyo itong tanong para pagnilayan mo. Dahil kailanan pareho, presensya at proklamasyon na seamless, magkaugnay, paano mo kaya masusuri yung balanse nito sa sarili mong buhay ngayon? Sa mga relationships mo, sa work, sa community mo, saan ka malakas, saan ka mahina. May area ba na puro presensya ka lang o baka puro salita ka naman? At ang pinaka-importanting tanong, saan ka kaya tinatawag ni Lord ng Espiritu Santo na humakbang kahit maliit na step lang? Tungo sa isang mas buo, mas seamless, mas tapat na pagsaksi. Yung buhay na hindi lang nakikita, kundi malinaw ding naririnig yung pag-asa na dala mo.